sa ating lahat. Nakaka-pressure pa na ito yung ginawa ni Pastor. Sobrang na-appreciate ko sa ano kasi sobrang bihira ng isang church na maganda ng ganito. Sobrang magpasalamat po tayo sa Panginoon. Pastor, salamat sa pag-ibig ito. Ito po yung buong puso na ginawa ni Pastor para po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kabataan. Ngayon ako po yung naatasan na mag-share para sa para ma-inspire kayo. Nawa na ma-inspire kayo. Sana. So, okay, simulan natin sa ma-share ang mga pictures ng kabataan. Kita niyo ba yan? Kasi na-search ko yan parang na-inspire ko ba? Sabi ko, share ko kaya ito. Kabataan sa yan, sa buhay sa bukid. Sino naka-experience yan? Dito? Mga sabi lang, Pastor, mga kabataan, hindi subukan yan. Wala na mga kabataan. Yan, mga kabataan. Sino naka-experience? Isa lang nakita mo. Subukan mo? The field. Opo, nagtatanim. Nagtatanim. Anong pagtatanim yun? Corn. Palay. Corn. Ano ba yan? Hanap buhay or sa school? Ay, sa school. Sa school kasi. Yan. Napilitan. Kailangan gawin. Yan. Ano ba bang nakita ko dito? Yan. Mga picture. Nagdagano ka sa taniman mo, sa gulayan. Sobrang nakaka-inspire. Ito pa, pero pagsunod. Yan. Nag-aakot. Nag-aani ng palay. Nag-aakot. Yan yung yan yung mga kabataan na nasa masyadong sinana sa buhay. Iba nga, nag-aararo. Yan yung mga nabuhay, naliligo sa balon. Tapos, sa pinaka-medyo malalayong lugar, yung ibang bata, yan, sa medyo malalayong lugar, medyo kailangan pumunta ka sa kapitbahay mo mga 3 kilometro para mag-iigib ng tubig na mainom. Kapitbahay mo yun. So, bakit ko po pinakita ito? Kasi po mga kapatid, ang buhay ko na nakita niyo kanina, iyan po yung kinanakan ko. Sa sobrang sa batang edad ko po, at age of 7, actually, yung mga pag-aararo na natutunan ko na yun. Diba? Kita niyo yung batang yan, yung nasa puso, talagang yan pinopya ko eh. Kasi siguro talagang mas payat pa dyan konti, yan yung ako dati. Naniniwala kayo dyan? Ay po natin. Pero, makikita mo sa community namin, medyo, siyempre, hindi kami masyadong kasi sa pamilya. Yung lang doon is, lumaki ako na may Diyos. Alam ko na yung salita ng Panginoon. Kaya habang ginagawa ko yan, yung pag-ibig ng tubig na yan, yung mga trabahong ginagawa ko sa araw-araw, meron akong tuwa. Hindi ko nakikita na hirap ako. Kasi, hindi ko nakikita na kawawa ako. Kasi ang nakikita ko sa sarili ko, yan. Galing sa puso ko yan. Kasi, habang ginagawa ko yon, alam ko na, hindi lang ito ang mararating ko. Meron akong mararating. Magsikap na ako. Kasi sa salita ng Panginoon, sabi niya, in Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him, who works all things according to His counsel, to the counsel of His will. At according pa sa Jeremiah 15:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Talagang yan, sabi ko, ayun pala ang future, hindi ako nito. Kaya habang ginagawa ko, hindi ako nagreklamo. Talagang ginagawa ko yan ng mga nasa puso ko. Tapos, dito pa. And we know
that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kaya pag mga sobrang hirap na, kasi syempre, mga magulang mo, ganito, nagsasabi sila ng mga problema. Ako hindi ko iniinda yan kasi sabi ko, may purpose to. Sige lang. Tapos, ginagawa ko yung trabaho ko na lagi ko yung lagi ko yung sinasabi, kaya sinasabi, ang kilala ng sa area namin, kilala ko yung, kasi ang papa ko is Ilyasar. Kilala ko bilang, hindi sa pangalan kong Eli, kundi, yung anak ni Ilyasar na mabait. Ganun na. Kasi ako, pag may inoto sa akin, kahit sinong mag-utos mo sa akin, sinusunod ko yan. At yan, takbo pa yan, hindi yan lahat, takbo yan. So, ganyan ako ng kabataan ko dati. And then, masasabi ko na, ba't ako nagtiwala sa sinasabi ng Panginoon ng purpose niya. Ito din yun, ilagay dito. Sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk into them. And before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na tayo ng Panginoon. Di ba, Pastor? Sa ligyan ng ating mabok. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to this nation. So, yun yung yun yung pinangahawakan ko. Sabi ko, talagang may plano ng Panginoon sa amin. Gagawin ko to kasi hindi lang dito nagtapos ang lahat. Dadaan sa proseso. Tapos, nilagay pa ng Panginoon dito. And the Lord will guide you continually satisfy your desire in scorched places. Scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. So, ganun yung Panginoon natin. Yung mga words na yun, yan yung pinanghahawakan ko habang ako ay lumalaki sa ganong setup ng buhay. Nagtatrabaho, tumutulong sa parents, at the same time, nag-aaral pa ako mga kapatid. Naglalakad kami, 2 kilometro yan sa elementary. Hindi niya siguro, ito hanggang share na lang talaga ito kasi sa panahon ngayon, bihira naman lang yung yan ng pastor, no? Bihira na lang. I mean, sa medyo liblib na po ngayon. Kaya, sa pagsusumikap po mga kapatid, yan. Ako po yan sa kita na po yan. Nakikita nyo dati, that's na ba yan? 2000. Ang uso pa dati, hip-hop. Yan, hindi nabutan yun. Hip-hop yun. Tapos, kapag napakalaki yung sa ilalim, yun pa yung maganda. So, graduation po namin yan ng college. Wala, score ka lang. Kasi nung elementary, wala na akong picture. Sa hirap kasi ng buhay, pag fail yan, tapos medyo na nagkaroon ng gimmick, sira agad. Sira agad. So, wala na akong picture. Ito lang na-save. Pero, sa pagsusumikap ko po mga kapatid, sabay po ng pagdarasal, naging achiever po ako. Elementary, salutatorian po ako. High school, graduate po ako ng salutatorian. Pero, sabi nila, ay, matalino yung anak niya, anak ko yung Ilyasar. Totoo lang po, nagawa ko po yun, hindi dahil sa katalinuhan. Hindi naman masabi, siguro gift ng Panginoon, pasalamat ako, pero dahil po talaga yun sa kay pangangailangan. Kasi dati po, unlike po kasi ngayon, yung bagong batas. Yung bagong batas, sinasabi nila na kapag pasok ka sa top 10, sa high scholar ka. Diba? Inong time namin, valedictorian at salutatorian. Dalawa lang. Sabi ko, grabe kahirap naman ito, pero kaya na ito. Kaya, as much as possible, sunog kilay. Hindi pa ako talagang pinagsikapan ko po yan, sabay ko ng faith ko po sa Panginoon. Kaya ko po na-achieve yan. Kasi, sa hirap ng buhay, naisip ko na, paano ko makapag-aral ng college? Hindi pa ako nag-expect na yung parents ko po ay full-time mabigyan ako ng assistance sa anak ko. Kasi sabi ko, anong strategy ko? Like sinabi ng pastor dyan, anong pwede kong gawin? At age. Kasi sabi ko,
kailangan ko itong makuha para ako makapasok din yung ticket ko papuntang college. So, in-run ko ng Panginoon mga kapatid. Ganyan ko kabait ang Panginoon. Nakapag-aral ko ako mga kapatid. Pre-tuition ko ako sa pre-tuition lang yun, pastor, pre-tuition. Pero nung nandun ako sa Mindanao State University, medyo mahirap po kasi pumasok doon eh. Kailangan ng medyo matinding exam eh. So nakapasok ako doon, pre-tuition pa ako. Tapos hindi lang ako pre-tuition. May bonus pa. Pinagdagan ng Panginoon ng 2 pang scholarship, pastor. Allowance naman yun. So talagang pinrovide ng Panginoon mga kapatid yung mga pangangailangan ko kasi talagang pinag-pray ko niya sa Panginoon. Panginoon, po, binigay niya sa akin, tradition pa ako, masaya ko. Pero hindi po enough yung Panginoon. Nagugutom na po ako. Nagugutom po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Binigay po ng Panginoon mga kapatid. So, kung makikita niyo, at sa bata ko pa, naisip ko na yung college ko. Elementary pa ako nun. Kasi sinabi niya dito, a prudent man sees danger and takes refuge. But the simple keep going and suffer for it. So, nakita ko na yun, napusik ko na yung future ko na college. Kung hindi ako magkaroon ng ticket na makapunta ng college. Mga kapatid, hindi po tayo makikita ngayon. Siguro, nandun pa rin po ako, nag-labor. Nagbubukid pa rin po ako mga kapatid. So, nasa salita po yan ng Panginoon. Pero hindi po yun nakuha ng madali. Lahat po yun mga kapatid ay, according sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Hard work talaga mga kapatid. Hindi po yun na magdarasal ka sa Panginoon tapos aantayin mo na lang. Right. Ano nangyari? Right. We need to work. Mga kabataan, kung meron kayong goal, God's faith, pero kailangan nyo talaga ng kasulatan. Then sabi niya, Pastor John, may strategy. Strategy. Which is, hindi naman agad-agad yan darating yan. At saka, nung college na po ako mga kapatid, binigyan ako ng pre-tuition ng Panginoon, binigyan ako ng 2 allowance, so medyo maluwag, maginawa yung pag-aaral ko mga kapatid. At may bonus pa. Nung college ako, natagpuan ko po siya. Diba? Mayroon palang bonus. Bonus, grabe. Kaya sabi ko mga kapatid, pag binless ka ng Panginoon, ano po yan, talagang kumakaw. Diba? Package, kompleto. Diba? Diba? Kita nyo mga kapatid, gift yan ng Panginoon. So, yun po yung binigyan ka ng kabot ng Panginoon mga kapatid. Yan. Nung college naman po ako, habang college po ako, meron po akong mga verses na pinakahawakan. Verses po talaga lagi, yun po talaga yung weapon ko. Yun po yung, every time nag-pray ako sa Panginoon, Panginoon, ito po yung salita niyo. Ano po yun? Sabi sa Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ano pa? Ang dami nito eh. John 14:14. If you ask me anything in my name, I will do it. Lagi kong pinangawakan yan. Lord, ito yung salita mo. Ano pa? Nandito. Matthew 21:22. And whatever you ask in prayer, you will receive. You have faith. You have faith. Sabi niya, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. So, yun yung pinangawakan ko. Ngayon, nung college ako, hindi po ang pangarap ko nung matapos. Hindi po, na makatapos lang, matapos, mapasa ko yung mga subjects. Ambisyoso po ako. Kasi, ang paniwala sa Panginoon, hindi lang po tayo ginawa na we are created to dominate the world. Maging kings. Preach si Pastor yun. Sabi ko, oo nga.
dapat magkaroon tayo ng kingdom mindset. Talagang so high. Yan po yung gusto ng Panginoon. So, nung nag-aaral po ako, habang nag-aaral ako, hindi po ako nag-i-aim na pumasalang. Ang ini-aim ko po, talagang matuto kasi pagdating sa board exam, hihingin ko yan sa Panginoon yung nag-iisa. Kasi kapag nilagay doon na ako, pleasure sa board, habang first year, second year, may narinig akong tapwa. Talaga yan, Lord. Sabi ko, yan ang gusto ko. Pero mga kapatid, ito po yung sekreto. Never po ako, wala po akong sinabihan yan. Hingi ko lang po sa Panginoon yan at ako. Yun lang po nakalam. Pero meron po akong isang meron akong isang sobrang close po sa akin, si kapatiran din natin sa church. Sabi ko na, yan yung hiningi ko sa Panginoon. Yung mukha niya, hindi talaga naniwala eh. Eh sabi ko nga, ba't ko pa isi-share? Sa amin na lang, Lord, dahil sa amin na lang. Kaya sa akin mga kapatid, kung sa inyo, kung may goal kayo, may objective kayo, kung sasabihin niyo kasi tao yan, hindi maintindihan ng tao yan, hindi kayo paniniwala, ida-down lang kayo minsan. Pero kapag iingin mo yan, kayo lang dalawa ng Panginoon. Anything is possible. Pero nandito nakalagay. Sabi niya, if you have faith. Ngayon mga kapatid, naniwala ka, pero kailangan mong i-test yung faith mo eh. I-share ko po kung anong ginawa ko. Sabi ko, Panginoon, kasi ako po mga kapatid, hindi po kasi ako talented eh. Pero ano lang, dalawa yung ginawa ko noon eh. Sabi ko, kasi yung first pastor namin noon is 77 years old. Sabi ko, dalawa yung gagawin ko, Panginoon. Mag-offer ka kay pastor, tapos magpapapray ako sa kanya. Magpapapray over ako. Gawin ko yan, tapos mag-offer ako ng song sa church. And hindi naman ako talented. My goodness, nakakahiya ba? Pero sabi ko, sige, gagawin yan, Panginoon. Basta bigyan mo yung bigyan niyo, Lord, yung hinihingi ko. Sabi ko, talagang ginawa ko yun. Offer ako kasi mga kapatid, college ako. Talagang gusto ko na yung mga coins. Mag-ipon ng coins. Meron pa ako isang malaking bahunan. Tapos, pumunta ako sa likod ng church. Pinuntahan ko sa pastor sa Sabado ng gabi yun. Sabi ko, ito ngayon, Lord, number 1, may checklist lang ba? Para bigay mo sa akin yung Panginoon. Ito, magpapapray over ako. Meron akong offering. Sabi ko, binigay ko yung bahunan. Puno ng tigilima tsaka sa 10 yun. Para, yun kasi, kapag nag-offer ka ng sa Panginoon, yung may bigat sa'yo, yung may value sa'yo ba? Kasi kung walang value sa'yo, wala yun eh. So yung sa akin kasi, since estudyante pa ako, malaki-laking amount yun, may value sa akin yan eh. Kaya gusto mo, pero yun yung gusto ko yung sa Panginoon. Pastor, pag-pray mo ako, may for example. So, pinag-pray ako ni Pastor. Hindi lang yun. Instead na pinag-pray niya ako, inabukasan during service. Ayoko kasi ng pre-over sa congregation. Nahiya ako, sabi ko. Ay, Pastor lang, okay na yun, Panginoon. Tinawag ako ni Pastor, pinalagay ako sa gitna. Pinag-over pa ako ng congregation. Doon po talagang naramdaman ko, answered na. Parang ito na yun. Pero wala akong sinabi na kung ano mang hiningi ko sa Panginoon. At saka ang prayer din ng Pastor noon, ang time na yun. Sabi niya, Panginoon, hindi ko alam kung anong hinihingi niya sa'yo. Pero kung ano man ang desire ng kanyang puso, ibigay mo. Talagang grabe, napaka-powerful po ng prayer na yun. So, check na. E de, may isa na. Pangalawa, yung offer ako ng song. So, nagawa ko yun. Pagkatapos kong nagawa yun, di ba? Challenge na challenge kung offer ng kanta. Pagkatapos kong ginawa yun, hindi po nagtapos ng lahat. Nag-aral po ako talaga. Umaga hanggang gabi. Aral ko umaga hanggang gabi. So, hindi po yun po yung exercise ng faith. Hindi po yung pag-pray mo, yun na yun. Hindi po yun. Kailangan mo talagang work hard talaga. Bigay sa'yo ng Panginoon niya. So, the night, nung board exam na, nag-i-scan pa rin ako, nag-i-scan. Biruin niyo mga kapatid, may bago kasing reviewer, pag nag-review ka, hanggat hindi mo nababasa lahat, hindi ka komportable na mag-take ng exam. Pero may dumating na bagong reviewer na bago sa akin, sabi ko, lang, may ganito reviewer pala sila. Scan na ako, bago nila. Nakahanap ako ng 3 formula dun sa exam na yun. Natukta sa isip ko.
Pero during exam mga kapatid, yung tatlong tanong na yun, tatlong formula na yan, lumabas sa board exam. At yung tatlong tanong na yun, yan lang ang lamang ko sa second placer. Di ba? Ganun gagawa ang Panginoon. Sabi ko, unang scan ko, tumatak sa isip ko, kinabukasan lumabas, ibibigay talaga ng Panginoon. Pag talaga ibibigay sa'yo, ibibigay ng Panginoon yan. Kaya ito po yun mga kapatid. I'm thinking po yan. So, nagsalita pa ako, nag-share ako nag-share ako ng mga experiences ko. Hindi ko nasahan man yan. Dati sabi ko, Lord, binigay mo talaga. Talagang faithful ka sa salita mo. Kapag maging faithful ka rin sa kanya, faithful ka rin sa salita niya. Isipin mo yan mga kapatid, yung batang yan, nag-iigib. Natapos niya, binigyan ng Panginoon, sobra-sobra pa. Diba? Ganyan po ang Panginoon natin mga kapatid. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. And then, yan. Nung nag-ano po ako mga kapatid, may result na. So, license na ako, may honor na, may awards, tapos nakilala na ako. Hindi po din, hindi ito nagtapos. After that, may challenges pa, maraming challenges. Kasi, after a month na may result na, kadaming nag-offer ng mga companies. Kapag ganun pala, kadaming mong option, hindi rin madaling pumili, Pastor. Oo, hindi madaling pumili. Ngayon, kapag pumili ka, it could be kasi hindi mo alam yung kasi bago pa yung tama, hindi mo alam. Kaya napakahalaga na magkaroon ka talaga ng advisor. Yun yung advice ko sa mga kabataan. It could be your father, or mother, or kahit sino, pastor niyo, or sinong close sa inyo na makaka-advise niyo. Kasi nung time na yun, hindi ko rin naisip yun. Parang sarili lang ako, tapos gumagawa ko ng decision. Pero ang kagandahan, pinag-pray ko sa Panginoon. Lord, saan mo ako dadalhin? So yung decision ko mga kapatid na ginawa 8 years ago, yun po yung nagdala sa akin dito. So, pinag-pray ko po yan sa Panginoon. So, pag ang Panginoon po ay sumagot, talagang may purpose siya. Dito po sa Panginoon, dito po sa verse niya, Proverbs 15:22, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. And then, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Talagang makinig ko kayo mga kapatid. Ako, dumaan po ako sa inyo sa kaidaran na yan. Ang iniisip ko dati, talagang matured na ako. Talagang matured, parang feeling ko, parang nasa eksakong, na ako, kayang-kaya ka na to. Pero habang tumatagal po mga kapatid, ngayon na-realize ko, ang bata ko pa talaga. Ang dami-dami mong experience, ang dami-dami mong kailangan pang matutunan sa buhay. Kaya pag magkaroon ka man ng hingin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng magaling na advisor. So, ibibigay ng Panginoon sa iyo yan kasi para sa iyo bubunin yan. Kailangan mo talaga yun. So, huwag kayong ma-pride, yung akala nyo tama na kayo, akala nyo kaya niya, hindi. Kailangan talaga ng guidance. Nasa salita ng Panginoon yan talaga. Nasa salita ng Panginoon. And then, dito na tayo. Yan, gusto ko lang i-share yan. Pera. Money is our friend. Anong perception nyo? Anong pagkakaisip nyo sa pera? Minsan kasi sinasabi nila, ano yan, kasamaan yan. Parang Money is our friend. Parang hindi natin kailangan yan. Ang totoo, kailangan po natin yan. Anong sinasabi ng Bible accord sa tungkol sa pera? Yan. Sabi niya, wisdom is a shelter as money is a shelter. Opinion. Money is a shelter. But the advantage of the knowledge is this, that wisdom preserves the life. So, ang pera mga kapatid, kailangan po natin, kaibigan natin yan. No? Kina-compare sa Word of God, ang money as a shelter.
as wisdom. So, ano pa? Dito. With me are riches and honor. Sabi ko niya. Enduring wealth and prosperity. So, hindi po kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid, na maghirap tayo. Hindi niya kagustuhan niya. Kasi ang Panginoon po natin ay mayaman, siya po mayaman ng lahat. Ano lang kailangan natin? Kailangan po natin maging ready. Ito po yung ginagawa ni Pastor Ray na ginashare siya. So, meron akong share mamaya. Ito pa. Yan. Sa pag-impera sa wealth naman, no? Of what use is money in the hand of a fool, since he has no desire to get wisdom. Kahit kaya yung mga mananalo ng loto. Di ba? May bigla ang pera. Pero tatagal po yun sa kanya. Hindi, mga kapatid. Instead na mapaganda yung buhay niya, lalo pang masira. Kasi hindi handa. Sinabi pa dito, Luke 14:28. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? Diba? Dapat pinag-iisipan lahat. Kapag may gagawin ka, hindi yung bara-bara. Bibligan po yun. Siguro huli kong isi-share ito. Yan. Be a good financial steward. Nasa ano po yan? Nasa Matthew chapter 25. Verse 47. Pero, na-emphasize ko po dito, mga kapatid, is, ang story kasi nito, mayroong tatlong servant. Ngayon, yung tatlong servant, binigyan ng talent. Actually, talent to eh. Tatlong talent. Yung isa naman, dalawa. Yung pangatlong servant, isa lang. Isang talent. Pero sa 5, makikita niyo, mga kapatid, basahin ko lang, 15 pala. And unto one he gave 5 talents, another 2, and the other unto another 1, to every man according to his several ability. According to your ability. So, bibigyan po tayo ng Panginoon kung ano po yung ability natin. So, paano mo makakaya? Kailangan i-work hard mo yung ability mo. Yan talaga. I-work hard natin yung ability natin. So, ang nangyari dito, yung tatlo, parang talagang minwork out niya, kumita pa siya ng tatlo. Yung dalawa, minwork out niya, kumita ng another dalawa, naging 4. Yung isa, sobrang natakot, binaon niya. Tapos, pagbalik ng amo niya, binalik niya, isa lang pa rin, nagalit yung amo niya. So, ayaw po ng Panginoon na mamatay lang kung ano yung binigay niya at pinagkaloob niya sa atin. Kailangan nating palaguin. Yan po yung gusto. Yes, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya gusto ko lang na ma-open up, ma-inspire kayo, and then ma-open up yung pag-iisip natin sa topic ngayon kung bakit nandito tayo ngayon. Para po sa will po ng Panginoon. At yun lang ang may share sa inyo na may